It's yummy! My son bubbled. I just smiled and gently pinched my son's floppy cheeks. Finish that, I replied. Sumunod naman ito sa sinabi ko. They really resemble their father. Hindi lang sa mukha nila kundi pati na rin sa kanilang pagkilos. How they talk, how they smile. Pwera na lang sa ugali nito. Ang bigat lang sa pakiramdam at mamaya ay aalis na naman ako para sa trabaho ko bukas. Hindi ko man lang nagawa ng gugulin ng araw na ito kasama ang mga anak ko. Alas 7 na ng gabi nang umalis na ako ng bahay. Hindi katulad noong nakaraang punta ko rito. Maayos na ako nagpaalam sa mga anak ko. Katulad nga ng ninanais nila. I kissed them and said goodbye. Bumalik ka agad ang mga mata ko sa salamin na kaharap ko ngayon. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng face powder sa mukha ko. I'm getting ready for the morning news show. Maghahating gabi na nang makauwi ako sa kondo kagabi. 5 oras lang ang tulog ko at kinakailangan kong gumising ng maaga dahil umagang schedule ko. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko ay lumabas na ako ng silid. I went back to the office to put my things inside my locker. Maya-maya pa ay nagtungo na ako sa studio. Liam and Salvi sat there facing the camera with the staffs. We sometimes talk and ask each other regarding the news. Isang estudyanteng mag-iisang buwan nang nawawala, nahanap na nga ba? Salvi said. Viral na batang sumasayaw sa murang edad lang. Inimbitahan nga ba ng isang sikat na singer sa concert nito? I paused and smiled before continuing. Lahat ng yan sa pagbabalik ng AGD Balita. Nang mag-commercial break na ay kaagad na dinampot ng kamay ko ang travel coffee mug upang humigop ng kaping baon ko. How's your son, Althea? Saktong pagkalunok ko ng iniinom kong kape nagsalita si Salvi na katabi ko. Tinakban ko ulit ang coffee mug ko at ibinalik yun sa gilid ko. Mabuti naman, bakit? Day off mo kahapon. Nakasanayan mo nang umuwi sa inyo kapag wala kang trabaho, di ba? I just want to ask. Namiss ko rin kasi ang kabibuhan ng batang yon. Salvi giggles as she leaned to reach for her phone. Kilala ng mga kasamahan ko rito sa istasyon ng anak kong si Matthew. I once brought him here. Talaga namang nawiwili sila sa kabibuhan ng anak ko. But few of them know my daughter. Well, minsan na rin kasing nakuha si Matthew for the advertisement kaya siguro ganoon. Yeah, bumalik ako kahapon sa probinsya. Nagtatampo kasi dahil hindi raw ako nagpaalam nung nakaraang day off ko. Pagkikwento ko, natawa naman ito. We talked there. Para bang kami lang dalawa roon at hindi namin katabi si Liam. He never talked, swear. Pero nasanay na rin naman kami sa ugali nito. Kahit paano'y sumasagot pa rin naman ito kapag tatanungin mo. Get ready! 30 seconds left! The producer shouted. Tumango naman kami roon at inaayos ng pag-upo. After the remaining 30 seconds of commercial break, I composed myself and gazed at the camera in front of me. Nagbabalik ang AGD Balita, I announced. I talked and talked there, trying my very best not to get tongue-tied. Smile whenever my part gets done. Pero ang totoo'y gutom na talaga ako. Nakulangan yata ako sa kinain kong almusal kanina. Shoot! Matapos ang programa ay lumabas na ako at nagtungo na sa opisina. Naabutan ko roon ng iilan sa mga kasamahan kong nagkwekwentuhan. Samantalang ang iba ay kumakain sa kanilang mga kubikulo. Good morning! I greeted as soon as I reached my desk. Sabay silang napalingon sa akin at ngumiti. Mukhang gutom, Althea. Saad ni Sheena na isa sa mga kasamahan ko rito. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Paano mo nalaman? I chuckled. Tinatanong pa ba yun, Althea? Halata na sa mukha mo. Replied Jester who is busy sipping his coffee. Nabalot ng tawanan ng buong opisina sa sinabi nito. Pinaningkitan ko na lamang sila ng mga mata at umiiling na umupo sa aking upuan. Binuksan ko ang dalang bento box na kanina'y inihanda ko rito. Upang pag-uwi ko kagagaling sa coverage ay hindi na ako kailangan pang magtungo sa locker at kunin ang baon ko. 6 na lang kaming naiwan rito sa opisina. Umalis kasi ang ibang kasamahan namin. Siguro dahil nasa studio sila upang mag-cover ng kanilang balita. O di kaya makipagkita sila sa mga taong tumutulong sa kanilang pananaliksik. Kanina, itong si Marga. Napabaling naman ako ng tingin kay Sheena nang marinig kong natatawang pagsalita nito. Ako na naman, Nana. Tumawa lang kami nang magreklamo si Marga na ngayon nasa kubikulo niya na hindi kalayuan sa amin. Ito naman, Marga, ikwento na natin. Tayo-tayo lang naman. Saka baka mahuli sila at doon lamang nila malaman kapag nag-viral ka na. Tumawa ng pagak si Sheena matapos niya iyong sabihin. Teka, ano ba kasing nangyari? Saad ni Jester. Kasi kanina, habang nagko-cover ng balita si Marga, napiyok. Tumatawang pagkakwento ni Sheena.
Nabalot naman ang katahimikan ng buong opisina. Kung sana ay hindi lang namin naririnig ang pagsigaw ni Marga ay hindi kami tatawa. Maski ako pinipilit kong hindi matawa dahil ayaw ko namang makainsulto. Alam naman namin yun ang pinaka-iniiwasan namin pangyayari na maaaring maglagay sa amin sa kahihiyan. Kaya isa na rin sa mga pinaka-iniiwasan namin ay ang tawanan ng kapwa mambabalita sa mga pagkakamali. Hindi naman namin basta-bastang gagamiting dahilan ng matagal na pagsasama namin upang asarin ng mga kasamahan namin. We can tease each other, but our work is an exception. Natapos ako sa pagkain. Sakto namang naubusan na kami ng usapan kaya nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko at niligpit na ang mga gamit ko. Nagtungo muna ako saglit sa banyo upang umihi at ayusin na rin ang aking sarili. Pagkatapos ay lumabas na ako ng banyo at isinuot na ang kulay asul kong jacket. Nang sa gayon ay matakpan kong suot kong formal dress. Mahirap na at ubuhin na naman ako dahil lantad ang mga braso ko sa suot kong ito. Lumabas na ako ng newsroom at tahimik na naglalakad sa malawak na pasilyo ng gusali. Masaya kong binabati ang mga kakilalang nakakasalubong ko. Lahat naman na siguro ito ay kilala ko na. Habang naglalakad ako palabas ng gusali ay kinukuha kong susi sa suot kong bag. Nagtungo na ako sa paradahan ng mga sasakyan upang kunin ang kotseng sasakyan ko. Iiwanan ko sana tong kotse sa bahay at magko-commute na lang. Pero dahil alas 7 na ako nakaalis ay pinadala na naman ito ni nanay nang makasigurong walang mangyayaring masama sa akin. Kaya heto't hindi ko na kailangan sumakay ng taxi. Mabuti na rin yon. Napagdesisyonan ko rin kasing dumaan sa drive-thru ng isang fast food chain at doon bumili ng kakainin ko habang nasa kondo ako. Gusto kong umuwi ng probinsya at puntahan ng anak ko, ngunit hindi nakakayanin ang oras ko. Tatawagan ko na lang si nanay mamayang alas 5 ng hapon. Naaninag ko na ang kotse ko mula rito, kaya mas minilisan ko ang paglalakad. Ngunit kalaunay napatigil din dahil may biglang humarang sa aking daan. Napatigil ako sa paglalakad habang nakataas ang isang kilay na tiningnan ng lalaking ngayon ay nasa harapan ko na. Mukhang kakarating lamang nito dahil hawak-hawak pa niyang susi ng kotse nito. Anong ginagawa niya rito? Wala naman akong maalalang nagtatrabaho siya rito. And what's with that smile? May pinaplano na naman ba ito? Hi, he greeted. Unconsciously, I grasped the strap of my bag and took a step backward away from him. What are you doing? I emotionlessly asked. Susunduin ka? He answered in a questioning tone. The fuck is he talking about? Ngumisi lang ako rito at inirapan. Magsisimula na sana uli akong maglakad upang lampasan ito at nang makauwi na. Nang marinig ko itong magsalita. I was about to go to the condominium where you're currently staying. Mabuti na lang at binuksan ko ang TV ng opisina ko and saw you. Kaya napagpasyahan ko na lang na dito maghintay. Saad nito. What the heck? He knows where and what condominium I'm staying in? Tinapunan ko lang ito ng isang masamang tingin. Come on. Spill the beans, Mr. Valiente. Ano ba talaga ang sadya mo at talagang nagpunta ka pa rito? Don't tell me sisirain mo lang ang araw ko. Prangkang sabi ko. Otomatikong napailing ang kanyang ulo sa aking sinabi. No, of course not. I came here to fetch you. Nothing more. He answered, not breaking the smile he was wearing. Ano raw? Napapraning na to panigurado. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Wala akong oras makipaglokohan sa kanya. Why all of a sudden? Parang noon lang ayaw na ayaw niyang makita ang pagmumukha ko. Tapos ngayon? Baliw na nga ito. That's what money does, right? Come on, Althea. I automatically cut his words before he could finish it. No need. I have my own car. I don't need your help, Mr. Valiente. I said professionally. Why is he so feeling close? Hindi ko na hinintay na magsalita ito at mas nilakihan ko ang mga hakbang ng paa ko patungo sa kotse ko. Binuksan ko kaagad ito at pumasok na. I started the car's engine. Doon na lang ako nagpakawala ng buntong hininga. My hands are literally trembling. Paniguradong dahil sa sobrang inis ko nang makita kong mukha niya kanina. Naiinis ako sa ngiti niya. Anong ibig sabihin ng ngiting yon? Gusto niyang ipakita at ipagmalaki sa aking tagumpay siya? Freaking bullshit! Umiling na lamang ako upang iwaksi ang mga isiping yon at nagpatuloy sa pagmamaneho ng kotse. Medyo mabilis pa naman itong pagmamaneho ko at baka maaksidente pa ako dahil sa pag-iisip ng walang kwentang bagay. Kagaya ng mga napagplanuhan ko, dumaan ako sa drive-thru ng fast food chain upang bumili ng mga kakainin ko pagdating sa kondo. Raramihan ko na lang para may pangtanghalian na ako. Napapansin ko kasi ang pamamayat ko dahil nakahiligan ko ng magpalipas ng gutom at kape na lang ang iniinom.
Inilagay ko ang mga supot na pinamili ko sa katabing upuan at nagsimula na ulit magmaneho pa uwi sa tinutuluyan kong condo unit. Nang sa wakas ay nakarating na ako. Pinarada ko ang kotse sa parking space na nasa gilid at bumaba na. Bitbit ang mga pinamili ko kanina. Ngunit sa aking paglalakad ay nakita ko na naman ang pagdaan ng isang pamilyar na kotse sa harap ko. Tumigil ito katabi ng kotse ko at maya-maya ay nagbukas ang pintuan at iniluwaro ng lalaking sinusumpa ako. What am I even doing? Hindi ko na malayang nakatayo lang pala ako habang nakatingin sa gawin nito. I saw him smiled. Nabuhay na naman ang pagkainis sa buong pagkatao ko. Kaya mabilis ko itong tanalikuran at nagmamadaling naglakad papalayo rito. Anong ginagawa niya rito? Althea, I heard him call my name. Bumilis ang paghinga ko nang maramdaman ang pagbilis ng pagkabog ng puso ko. Sisirain niya talaga ang araw ko, ano? Pwes, nagtagumpay siya. I was about to take a step out from the parking space, ngunit biglang may kamay na humila sa akin pabalik. Kaagad kong iwinasiwas ang braso ko upang ialis ang kamay niya. Hindi naman ito nagmatigas at binitiwan ang braso ko. Ano bang kailangan mo? I exclaimed. Wala na akong pakialam sa mga taong makakakita sa amin. Napupuno na kasi talaga ako sa lalaking ito. I don't need anything. I just followed you here, he answered. Inis kong ginalawang pangako. You know what? You're crazy. I yelled and was about to turn my back to him. But he again held my arm that made me stop. I just followed you here to make sure that you're safe. Saad nito, I faked a laugh. You don't need to do that, Mr. Valiente. Sinasayang mo lang ang oras mo para sa walang kwentang bagay na yan. I answered sarcastically. Buong akala ko ay maiinis ito at susumbatan ako. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang pagguhit ng ngisi sa mga labi nito. Na tila ba'y natutuwa sa ginagawa ko. I like that, Althea. Pakiramdam ko tuloy bumalik ulit tayo sa dati. He chuckled and let my arm go. The heck? Pinagtitripan niya ba ako? Shut up! Inis kong sigaw rito habang pinapagpag ang bahagi ng braso kong hinawakan niya. Namiss ko tuloy ang ugali mong yan. Simula kasi noong ikasal tayo nagbago ka na. Nawala yung palaban na Althea na kilala. Hindi ko na hinayaan pang ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Ano ba? Ano bang ginagawa mo rito at nanggugulo ka pa sa akin? Inis kong sigaw rito. I want to say sorry, he answered. Gusto kong matawa sa sinabi nito, ngunit hindi ko naman magawa. He looked sincere about what he said. Pero imbis na maawa ay mas naiinis lamang ako dito. Oh, you're acting innocent again. What's with that sorry? Gusto mong linisin ang konsensya mo? Bakit? Pinapatay ka na ba, Valiente? I raised my tight eyebrow. I mean it, Althea. I'm so sorry. At gusto kong bumawi sa mga kasalanang nagawa ako sa'yo. Lalo na sa mga anak natin. Dahan-dahan kong iniling ang ulo ko nang marinig ko ang mga kasinungalingan lumalabas sa bibig niya. Walang kwenta ang paghingi lang ng tawad. Kung sa tingin mo ay malilinis ng sorry na yan ang madumi mong pagkatao, pues nagkakamali ka. Sumbat ko rito. Nakatitig lang ito sa mga mata ko. Hindi na siya makapagsalita? Oh well, might as well leave him here. He's just wasting my time. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad. Nakatatlong hakbang pa lang ako nang marinig ko itong nagsalita sa likuran ko. I know. Kaya nga nandito ako. I will do everything. Wala na sa akin kung patatawarin mo man ako o hindi. Ang gusto ko lang ay bumawi sa inyo ng mga anak ko. And I chose to start everything by just saying sorry. Hindi ako magsasawang sabihin ng katagang yan, Althea. Napangiwi ako nang marinig ko ang malakas na pagtunog ng alarm clock sa gilid ng kamang hinihigaan ko. Inabot ko ito habang nanatili pa rin nakahiga at pinatay. Inaantok pa rin ako. Hating gabi na rin kasi ako nakatulog kagabi. Hindi kasi ako dinadalaw ng antok kahit anong gawin ko. I drank milk and watched TV pero hindi talaga. Panigurado ay sa kakainom ko ito ng kape. Freaking. I groaned. Pikit matang bumangon ako pagkatapos ay nag-inat ng katawan. It's 3:30 a.m. in the morning. Kahit gusto kong humiga at matulog ulit, hindi na talaga pwede at kailangan ko pang maghanda ng aking sarili para sa trabaho. Nagpakawala ako ng buntong hininga. It has been 3 days since he showed. Simula noong araw na nagpakita siya sa anak kong babae, parati niya na rin akong ginugulo. Although hindi ito nagpapakita sa akin, I can still see him from afar. Yes, my eyes are that sharp. Hindi ko naman masasabing nagkataon lang. Well, maybe sa una. Pero habang dumadaan ng mga araw, masyado na siyang halata. Kung nasaan ako'y nandun din siya.
Alam ko naman ang gugulo lang yun at gusto lamang sirain ang araw ko. Dahil baka iniisip niya may epekto pa rin sa akin ang kanyang presensya. Tama nga siya. I can't deny the fact that his presence still can affect me. Pero hindi ibig sabihin kaya niya na akong paniwalain at lokohin para makuha niya ang mga anak ko sa akin. I became wiser now. Alam ko na kung paano tumatakbong utak ng mga tao. Lalo na siya. Nang mahimasmasan na ang antok na nararamdaman ko ay bumaba na kaagad ako galing sa kama. At naglakad pa palabas ng kwarto. Iniipit kong hindi kataas ang buhok ko bago tuluyan lumabas ng kwarto. Dumiretso na ako sa kusina at nagluto ng almusal ko. Pagkatapos ay nagtimpla na rin ako ng gatas ko. Susubukan kong hindi sanayin ang sarili sa pag-inom ng kape. Natatakot kasi ako at baka tuluyan na ako magka-insomnia. Kahit isang beses lang sa isang araw, I took my cellphone out from my pajamas pocket and sat on the chair. Inilagay ko muna saglit ang cellphone ko sa mesa, katabi ang plato kong may lamang pagkain. Malaya akong nagagawa ang mga ninanais kong gawin dito. Mag-isa lang kasi ako at isang beses lang sa isang linggo akong nakakauwi ng bahay dahil sa trabaho ko. Minsan nga'y nagpapatugtog ako o di kaya binubuksan ko ang telebisyon kapag nabibingi na ako sa sobrang katahimikan ng kwartong ito. Silence can make me feel homesick. Up until now. Habang kumakain, inabot ko ang cellphone ko at binuksan ang ilang mga social media accounts ko. Hindi ko naman ito madalas nabubuksan eh. Hindi ko rin kasi hilig ang mag-post. Sa Insta siguro. Si James naman kasing namimilit sa aking i-post sa mga litratong kuha niya sa akin. Wala naman akong ibang choice kundi sundin siya. Habang nagsiscroll ako, nakita kong sarili ko roon. Kuha yun ng photojournalist noong coverage ko sa isang sports event. Sa pagkakaalala ko'y PBA Governor's Cup ito. Ito yung kauna-unahang beses kong lumabas sa studio bilang news anchor. I smiled while staring at my picture. Suot ko pa rito ang blue short sleeve polo ko at alatang masaya akong nagsasalita sa harap ng kamera. Habang ini-interview ang team captain ng nanalong grupo. Pagkatapos kong kumain ay niligpit ko ng mga pinagkainan ko. Nagtungo na ako sa banyo upang maligo at maghanda ng aking sarili. Lumabas na ako ng banyo at dumiretso sa walk-in closet ko upang maghanap ng susuotin ko. I chose to wear my green short sleeve dress. That is an inch above my knee. Alas 4:30 ay kailangang nandoon na ako dahil ire-review ko pa ang mga script. Alas 5 kasi ang simula ng programa. Panandalian lang naman nito at bukas ay babalik na si Francis. Substitute host lang ako kumbaga. Tinanggap ko naman ang alok nilang yon at nang madagdagan ng sahod ko na malaking tulong para sa akin. Minsan nga ay naabot ako ng mahigit isang buwang sub-host nila roon. Nasanay na rin ang katawan ko sa paggising ng maaga. Doon nga ako nagsimulang araw-arawin ng pagkakape hanggang ngayon. Kaya heto at nahihirapan na talaga akong matulog. Tapos alas 8 ay babalik na naman ako sa studio para sa morning newscast kasama sina Liam at Salvi. Umupo na ako sa vanity chair kaharap ang salamin at mga gagamitin kong make-up. Inayos kong sarili ko at ginamit ang mga nakasanayang gawain. Nang makarating ako sa gusali, diretso na ako sa opisina upang doon ilagay ang mga kagamitan ko. 3 pa lang kaming tao roon nang umalis ako upang magtungo sa studio. We had our short briefing and we had our rehearsal. After that, we finally started. I only talked twice for the breaking news and showbiz. Tapos, I stayed at the seat with my 3 co-hosts, while the other one that is assigned to cover the news are busy talking. Nasa gilid dito na hindi medyo kalayuan galing sa amin. Kaya heto kami tahimik na umiinom ng kape. I can't help it. Pambihira naman at umaga pa talaga ako dadalawin ng antok. Pero gising na gising naman ang diwa ko tuwing gabi. Pagkatapos ko roon ay bumalik na ako kasamang ibang kasamahan ko sa opisina. Mabilis lang ang pahinga ko at nagbihis na naman ng panibagong damit na susuotin. I retouched my makeup and fixed my hair. I went to the news studio and meet the news director, reporters and my co-anchors. We talked and discussed that only lasted 4 minutes. 30 minutes left, prepare yourselves. The producer shouted and so we went to our stools and start reviewing the script. We edit some parts and familiarize it. Katulad nga ng nakasanayan, nasa gitna na naman namin si Salvi at Liam. Matapos kong i-review ang basahin ay ibabalik ko na to sa mesa at inabot ang coffee mug sa gilid ko at sumimsim ng kape roon. What? Oh lang yan naman, bakit kailangan pa? Narinig ko ang boses ni Salvi sa gilid ko. Ibinalik ko ang baso sa lagayan sa gilid ko at binalingan ng tingin si Salvi. She was looking at her phone. Looks like she's talking to someone through video call. It must be her husband.